The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome, in cooperation with the Manila Times. It aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Everyone, this is again the Business Mentor Talks. This is a Sunday edition. And this morning, meron tayong magandang pag-uusapan. Ang pagmamana ng isang negosyo, ng isang anak, at paano niya pinagpatuloy ang negosyong ito na hanggang dumami ng dumami. Ito ay isang tubong Bulacan at yan ay pinakalat-kalat niya. Ngayon dumami ng dumami. Ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa Amelitos. Okay? Amelitos. Marami sa inyo nakakatanda will remember Amelitos. But again, the second generation, the son is now taking over. So without further ado, let's introduce to you Mr. Dwight Alcantara. Good Sunday morning, Dwight. Kamusta ba dyan sa Bulacan? Good Sunday, sir. Okay naman po. Okay ang weather natin ngayon. Medyo mainit lang, sir. Ibang klase ang init natin ngayon. Okay, pero mainit din ang negosyo mo ngayon, no? Oo, sir. Mukhang napapansin ko ay yumayapagpag na ang Dwights, ang Amelitos, no? So, Dwight, paano ba nagsimula? Ikaw, paano ka nagsimula ba? Paano ka napasok sa negosyo niya? Mukhang iba yung kursong kinuha mo ata no? Yes, sir. Actually, by profession, IT po yung pinasok ko talaga. And then naging BPO employee. Mm-hmm. But kasi po yung parents ko po talaga nasa catering business po sila before. And mahilig talaga sila sa food. So, yan po. Kaya yung catering, nagki-cater sila and then one time po may nagpa-cater dito sa Malolos, Bulacan. And then, sabi nung nagustuhan ng clients and then sabi nila masyado na kayong maraming caterer sa Manila. Magtayo ka ng satellite office mo rito, ganyan-ganyan. So, kasi mahilig daw ang mga taga-Bulacan, mahilig daw kumain. So, konting occasion daw, pa-cater lagi, kahit maliit na occasion. So, yun ang sinubukan ng parents ko. And, totoo naman nga, sir, parang mas maraming naging clients dito, mas naging active talaga nung dinala dito yung catering business. Kaya, yun po. Tapos, dun sa nakuha nilang satellite office, may nadadaanan po silang parang kainan ng mga sisling. Correct. Opo, yun. So, yeah. Si Amelito, si daddy ko po, mahilig nga talagang kumain. Kaya bakit sabi niya, ba't ang daming tao pag lunchtime dito? Kaya sinubukan nila. Uh-huh. Being yung mom ko naman, siya taga food cost, siya yung minsan nagtitimpla ng mga products. So, sabi niya, kaya ko to kaya natin to ganito. So, kaya po kumuha sila ng maliit na stall. Nakisali sila doon sa parang may two sizzling house kasi po nung current time na yun. So, nakisali sila doon. Nag-rent sila ng maliit. Ayun na. So, since nasa food business sila, so alam nila yung cost and then, yun nga sir, yung one of your big client na uso sa Manila. Kami pong mga anak, nasa Manila kami. That time mga around 2008, sir. Correct. Medyo sumikat ng todo si Mang Inasal sa atin sa Manila. Yeah. Ayun na. I suggested sa mom ko, sabi ko mag-unlimited rice ka kasi
Iba yung dito kasi kahit kaming nasa BPO, sir, kay Mang Inasal, kahit lunchtime madaling araw, nagkakamay kami ng kumakain sa Mang Inasal dahil talagang Naka, kanin talaga eh. nakakalimutan mo pangalan mo, no? Oo, kaya yun ang sinuggest ko talaga kasi yun ang mainit. Kasi syempre, Bulacan, medyo nauuna talaga yung kung ano yung concept na nandito sa Manila. Hmm. Kaya yun po yung, then, since magaling ka mag-hosting yung ma'am ko, yun po, kinosting niya. Oo. And So basically, Dwight, para bang from catering, dami-daming caterers sa Manila, lumabas, Blue Ocean, napunta sa Bulacan, naging curious, nakakita ng mga sizzling ng mga karinderya, pinasok yung karinderyas from catering, kasi ang catering talagang events, di ba? Opo. Tapos pinasok yung naglagay ng sariling tindahan. So mula noon, paano na lumago yun? Paano? Pumutok ba agad? Naging successful ba sila nung naglagay sila ng dalawang tindahan doon sa mga hilera ng mga karinderya? Ano na recall mong challenges ng magulang mo noon? Actually, sir, hindi agad kasi yung naging challenges nila, syempre may naunang dalawa, yun talaga yung pinupuntahan eh. So, dito dati kilala kasi, na no? Kilala. Opo. So, yun talaga dati, nung kinukwento sa akin ni Amelito, nung daddy ko, talagang nagtataka sila, punong-puno na, ayaw pa rin silang pasukin. Talagang naghihintay. So, kaya actually, yun po yung kaya yun din yung pumasok yung pag-suggest ko sa kanila na mag-unlimited rice sila. Kasi hindi pa po ino-offer dito. And then, meron kaming konting clients or customers na naggugustuhan talaga yung gravy. Although hindi unlimited. Sabi ko, i-unlimited nyo kaya yan, pati yung gravy. Kaso sabi ng nanay ko, mahal. Kasi yung gravy po natin is pang catering. Ayun. Oo. Yun hindi actually pang, sir, commercial hindi pamigay. Oo. Kumbaga So, siya sir eh. Ito, it's gonna be a secret content na it's a sauce kasi ng isang product namin. Hindi siya talaga gravy. Sauce siya, sauce. Ganda. Alam mo, ang ganda ng story niyo, no? You discover something out of something, di ba? Para po eh. Para bang para maiba talaga. Di ba? Oo. Opo. So paano ngayon? Kailan sila sumipa ngayon? Yung bang nagkaroon ng take-off na? Siguro sir, after medyo nakikilala na po, pero yung talagang pa-take off na nasa around year 2010. Actually hindi na masyado naabutan ni Amelito kasi he died October 15, 2010. So pang last quarter po yun na. Tapos kaya po nalalaman kung medyo nagki-kick in na yung yung nagte-take off na yung business kasi ako po BPO pero pag tinatawagan ako yung mom ko kasi syempre po siya na lang nandito sa Bulacan, pag kinakamusta ko okay naman tapos minsan pagkakausapin yung mga staff may nakakwento sa akin na minsan may threat, matindi na daw yung competition. Sabi ko teka, bakit? Kasi hindi mami ko naman po masyadong humble, hindi naman niya sinasabi na ang dami niya ng customer ganyan. Hindi ko na lang siya makausap dahil sobrang busy. Kaya sabi ko, kamusta ba? Ano ba nangyayari? Magkano na ba sales mo kada ganyan? Tapos minsan po, inuutusan niya ako sa Manila kumuha ng karne ng kabayo. Opo, ang gagawin ko, mumotoring ko yun. Kukuha ako sa supplier, mumotoring ko hanggang Malolos. Minsan, pinakuha niya ako 550 kilos. Parang gano'n. Sabi ko, ang dami naman nito. Ilang araw mo ba ilang linggo mo mauubos to? Sabi niya sa akin, hindi, baka lang yan, mga 5 araw. 5 araw lang to, 50 kilos mo? Hindi naman po yun yung main product natin kasi we have a lot sa list pa. So sabi ko, gano'n na ba kalakas yung business? Kaya ang ginawa ko po, every time na day off ko, mumotoring ko, pupuntahan ko, talaga nga po nagja-jumpak na. Yun na doon na po siya talaga nakilala. Okay. So ngayon, ang decision naging sa iyo ngayon. Ang decision nagkaroon ka ng crossroad ngayon. Pagpatuloy mo pa ba yung BPO mo or sasali ka na sa magulang mo? Paano ba yun? Anong ginawa mong proseso?
Although, sir, hindi naman medyo mahirap yung decision kasi syempre magulang and alam ko nag-iisa naman na eh. Oo. Although, yun nga, kasi sa BPO, medyo from being a normal employee, medyo natinamad na rin ako. Gusto ko na umangat. Nag-ano na rin ako doon, sir, nag-team lead. Pero talagang naisip ko pas walang ibang magmamana eh, walang ibang magtutuloy eh. Mhm. Lalo pa syempre, unang priority ko talaga sir yung matulungan ko yung nanay ko. Actually hindi agad yung maging successful or dumami eh. Makatulong lang sa existing na demand and pagmamanage, sabi ko kailangan ko na nga yata. Saka minsan sir pag masyado kasi mabait si mami, yung presyo niya kasi sa sa tinda niya, minsan mababa, sobrang baba. Tayo galing Manila, sabi ko wala na yata 35 pesos na naka-unlimited. Sabi ko nung umuwi po ako sa business ay sa Malolos, nakikita ko nag-offer pa siya 35-40 unlimited rice. Sabi ko teka lang, parang wala. Sabi ko mami wala na yata ganyan kamura. Pero kumikita naman siya sa volume kasi talaga. So finally Dwight, paano mo pinrofessionalize? Parang nga sabi natin, di ba? The first, tama yung ginagawa mo eh. The first generation begins and starts the business, di ba? Mm. Yung second generation enhances the business. So you're a second generation. Yan. Opo. Para bang nagkakatotoo yung sinasabi ng mga natin, paano mo ngayon in-enhance ang Amelitos? Yan. Sige nga, ano mga unang-unang mong ginawa? Yan. Yun, as nung pag-uwi ko, sir, syempre, tayo, lagi tayong kumakain sa mga resto, and then tinitingnan ko yung mga successful restaurant, yung mga concept ng nilamang inasal, sabi ko, and then, yung pagdating ko nga po, unang-unang talagang tinanong ko, magkano yung presyo ng, parang uminom ako ng Mountain Dew, parang magkano pa, parang 12 pesos lang yata yung offer niya. Sabi ko, magkano po kita mo dito sa 12 pesos? 15 pesos na to sa Manila, di ba? And yung cost of living naman ng Malolos and Manila, hindi naman nagkakalain, kasi magkadikit lang siya eh. Oo. And then yung mga rents natin, and then yung kung pagpapasweldo naman siya, nasa minimum. Oo. So sabi ko, sabi ko, pag-aralan ko lang to, and then sabi ko, yung nakita ko po kasi yung madalas kumakain, students. So sabi ko, we need parang maging Instagrammable, adjust natin konti, kasi mahilig na mag-post. Medyo sumisikat po kami, so nag-create na rin po ako ng FB page. Una po, ang intention ko nun is para to get yung suggestions, kung paano i-enhance pa yung business. Pero ang dami doon, pati franchise and yung pag-recommend nila sa business, dinadaan nila sa posting. Sabi ko, ito na talaga yung papasukin talaga natin. Kailangan na natin ng social media. Correct. Kailangan natin sumunod sa kung ano yung nagiging trend. Yun nga po, sabi ko nga sa mom ko, alam mo ba may word na ngayon na Instagrammable. Dati wala namang ganyang word, di ba? Sabi ko, ibig sabihin nun, may portion ka dapat ng tindahan mo na nakaka-picture sila at nag-i-enjoy sila sa Correct. So hindi para bang Dwight nangyari sa iyo yung experience mo sa BPO at saka being exposed in Metro Manila ay tinranslate mo the good things for Amelitos, di ba? Opo, ganun talagang kasi naging I'm sure first step. Your mom naman, walang oras siya maglagay na, ano ba yung social media na yan? Ano ba yung mga Instagram na yan? Basta magluto ako. Okay? So, yun ang purpose niya, sir, masarapan. Alright. So ngayon, ano na ngayon? Ilang branches ng Amelitos? Ilang years na ba? Mula nung tinayo yan? We started 2009, sir. So, it's gonna be our 15th year. Uy, 15 years. So, ilang branches na ngayon ang Amelitos? Currently, we have 30 branches po across Region 3. And we have now, ngayon po, this year na finally, nakapasok na kami sa mga malls. We have in Robinsons. And marami mga Walter Mart, Bacoor. We have first in Cavite, sir. Wow. Walter Mart. And it's doing good. And yung isang franchise natin, eager pa mag-isa pa. So the power of franchising, kumbaga nagkaroon ng boost ngayon si Amelitos. Pero
meron kang ginawa, no? Tin-trade name mo 'yon. Bakit ka nag-trade name? Ayan. Ano ba ang kahalagahan ng pagti-trademark sa'yo na nakita mo? Actually, sir, to be honest, it came from you kasi nung first na nag-consult ako sa inyo kasi yun na unang natanong niyo sa akin sabi ko, do you have, parang sabi niyo sa akin is, do you have a brand? Or sabi ko, yeah. Kasi ako po, nasa BPO, wala po ako sa corporate or sa business, di ba? So, hindi ko alam yung ganun. Alam ko, meron kaming name, may DTI ako. Yun na yun. Akin na yun. Oo. So, hindi pala talaga sa'yo yun. Kasi ang ownership, di ba? So, so, ginawa mo ngayon, tin-trademark mo, tinuloy mo yung advice ko, no? Tinuloy mo nag-research po ako and then sumali-sali, uwaatin ako dyan sa mga franchise expo. And then nakita ko nga, sabi ko parang yun, kaysa kung ano pa yung una kong isipin, kailangan ko muna ma-secure yung brand. Kasi yun agad yung laging tanong nyo, yung tanong sa akin yun din tanong nyo agad sa akin, do you have a brand? And sa iyo ba yan? Sabi ko, oo nga daw. So, dapat talaga maingat. Kasi sumisikat na baka alam nyo naman, di ba? Baka mamaya bilhin mo yung pangalan mo, di ba? Oo nga po. Pero maganda yung ginawa mo. You put the memory of your dad, no? Kasi yung logo mo, nandun yung pangalan ng yung dad, no? Nakangiti, no? Para bang the memory and the legacy continues, no? With Dwight taking the lead. So, ngayon, ano ang yung bang mga menu mo ay in-streamline mo na rin? Or ano bang ginawa mo sa menu ng original na Amelitos at yung ngayon? Yung mga original, nag-stay pa rin siya. I just added po. Lalo na yung katulad nung dumating nga po ako nung nag-resign ako sa BPO. Sabi ko, teka lang. Kasi syempre, hihingi din ako ng salary sa nanay ko, 'di ba? So dapat magpasok din ako ng isang produkto or dapat kumita, madagdagan yung kita kasi madadagdagan yung pasweldo niya 'di ba? So kaya inisip ko, sabi ko ano ba since hindi naman po ako chef, so sabi ko ano ba yung best seller dito na kailangan ma-tweak lang natin para maging added menu siya. Hindi siya magiging burden dun sa commissary na panibagong process, panibagong ganito, costing, like that. So, naisip ko, meron kasing si McFilet, sumikat din kay McDo nung panahon sa mga students. So, sabi ko, oo nga, no? And then, gumagawa naman kami ng filet. So, tapos, meron po kami isa sa bestseller namin is yung chicken barbecue. Yung sauce po kasi nun, sobrang overwhelming kasi nakaka 100, 150 kami a day of wings na nauubos. So yung mga excess sauce, yung mga sauce nun, dati po yung mga staff namin, mga taga-kitchen, taga-commissary, inuuwi na nila yon. Ngayon nagsasawa na, dumadami, nagpa-pile up. Sabi ko, sarap-sarap niyan. Hindi lang alam ng customer, hindi lang namin agad mabigay sa customer kasi dadami talaga yung kanin na makukonsume nila since unlimited kami, sir. So sabi ko, teka lang, pagsamahin nga. Una, sir, ginawa ko yan, kinumbahin ko sa burger steak namin. Instead of yung normal na gravy, yun ang nilagay ko, masarap din. Pero sabi ko, masyadong masarap. Pero hindi siya naging new product. Kasi currently, we have burger steak na sa menu. So sabi ko, try na nga natin yung parang McFilet nila, may breading na ganyan-ganyan. And then yun ang sauce niya. Sa mga McDo pa kasi, parang white sauce, Alfredo or what. Ayun na, sir. So I start, yung tarp nga lang nun, sir, walang launching ng new product nun. Nagpa-print lang ako, sir, ng normal text na tarpaulin. And then sabi ko lang sa mga staff, offer nyo. Yun nga, sir, naging siya, parang for a time, natalo niya yung bestseller namin na chicken barbecue. Wow. Oh, okay. Good. Pagka-lunch, tuwan-tuwa yung nanay ko kasi nagulat siya. Sabi niya, ano ba to? Ba't ganito? Kasi wala naman kami masyadong added cost kasi ginagawa na namin, kinumbine lang namin kung ano yung meron. Ayun na, hanggang ngayon, sir, parang talagang one of the bestseller na siya. So, but ano uniqueness ng Amelitos ngayon, aside from the only rice, the gravy, ano yung mga, pag sinabi mong Amelitos, ano yung matatandaan o tatatak sa isip ng mga customers? At first, sir, based dun sa mga na-interview kong mga students dati na ngayon, graduate na, mga professors na. Kahit na mga comments sa pag nag-post kami, sabi,
binuhay ako niya nung college ako. Kasi sir, affordable. Oo. And when we say value for money, it's value for money. Hindi yung nakaraos lang yung estudyante or yung customer na kasi mura, Oo. pwede na laman-laman tiyan. Hindi sir eh. They enjoyed talaga kasi masarap talaga. And our gravy talaga, hindi siya tinibet and hindi siya yung normal na gravy na makikita nyo po sa YouTube na pwede nyo nang gawin. So, yun talaga yung naging signature customized, natin. no? Customized Opo. yung ano doon. Iba yung naging atake ano natin, mga sir. putahe na, ano yung mga putahe na natatandaan ng mga tao na kumbaga common ngayon na in-order? Yan. Siyempre, number 1 pa rin, sir, yung chicken barbecue talaga natin. Meron nga nagko-compare kay doon sa big brand na resto na sikat din sa chicken barbecue. And then, actually, mga pork sisig natin, and then, pinaka-signature talaga, sir, is yung gravy talaga natin. It's something different talaga siya. Hindi siya yung normal na gravy talaga na nakikita. Correct. Pero dumaan kayo sa pandemic, di ba? I'm sure, tinamaan din. Ano nangyari? Anong ginawa niyong remedyo sa yung pandemic? Talagang malaking dagok na tinamaan sa inyo, right? Yes, yung mga sir. orders nyo, inventory ninyo. Anong ginawa mo doon? Anong ginawa nyo doon sa mga orders nyo noon, Dwight? Well, ang ginawa talaga namin, sir, yun nga, March yun di ba? March 19, 20. Opo, before that, sir, mga 2 days before of the lockdown, dumating yung mga raw mats ko Nako. Di sabi ko, hindi yan. Mga 1 linggo lang yan. Or, sige, pahinga lang tayo. Parang off natin yan. Off. After a week, sabi ko, teka lang, parang yung mga raw mats natin, tonelada na. Sabi ko, paano natin gagawin to? Seryoso na pala to. And then, yun nga po, medyo niluto namin, nagpapasok po ako ng konting tao, and then luto, take out, pero hindi pa rin masyado, sir, di ba? We partnered with hospitals po na para sa mga first sa frontliners natin, nag-sponsors na tayo kasi binigyan ko po yung mga naka-stay in sa na employees natin. Kaso wala silang wala silang mga ref sa mga bahay nila. Kaya hindi ko din sila mapadalan palagi. Hindi ko din sila mapadala ng raw mats. Pinapadalan ko mga bigas hanggang sa yun nga po yung good thing naman po sa natin, sa pagtinimpla natin, nagtatagal siya ng yung shelf life niya to 6 months hanggang sa po nag-open na, pinayagan na kami mag-open kahit 10% capacity, 13, then take out. Paunti-unti. Although talaga malaking naging impact po talaga dun sa lahat po yata ng food business. Lahat naman talaga. It's a matter of kung paano ka mag-diskarte, di ba? Yung anong diskarte mo na para makatulong din sa iba, at wag naman masyadong tumaob ang bangka, ika nga. Opo. Diba? So yun. So ngayon, anong plano mo ngayon sa Amelitos? Ano na ang forecast mo or plans or projects na gagawin mo ngayon sa Amelitos this 2024? Well, with God's help po, syempre, tutuloy na natin yung franchising, lalo with your guidance, sir, syempre. We're seriously going inside malls na talaga para mas makakater kami ng mas maraming customers. Iba po kasi talaga yung pag nasa malls. And then we'll still continue po. We'll still come up with a new product. Meron po mga nakalinya na new product para po makapag-offer kami ng bago naman this 2024. Okay. Recently we launched yung mga combo meals namin. Nagiging bestsellers na rin siya ngayon kasi parang yung customer, since unlimited rice sila, yun ang naisip kong concept na unlimited rice sila, nabibitin naman sila sa ulam kasi nasasarapan sila sa gravy, nasasarapan sila sa soup. Kaso nauubos agad yung ulam nila. Kaya I come up na, sige, sa isang order mo, 2 na agad, combination na ng 2 bestseller. Kaya tatutuwa yung customer instead of kahit na medyo more than sa budget nila, naisip nila 2 ulam naman to. Doon na lang sila. Kumbaga, hindi lang kanin, may ulam pa. Diba? It's a value for money. So, hanggang saan ka ba
hanggang saan ka ba magbubukas? Kasi marami tayong mga nanonood dito sa Manila Times Business Mentor Blog. Ikaw ba ay handang lumabas ng Luzon or sa Luzon ka lang muna ba? Ano ba ang plano mo, Dwight? Well, may mga inquiries naman po, sir, na they are interested in putting up Militos in Boracay, in Viga, mga ganun, mga Cebu. Yan yung madalas po, Cebu. We're okay naman kasi yung sistema natin. Siyempre, yung mga na-advise nyo sa amin, sir. Ano naman kaya naman na kasi we just have to check lang yung mga location para po doon sa commissary and then yung products. Kasi yung products natin, sir, mahaba naman na yung shelf life niya. Correct. In logistics and manpower, kaya naman na po ma-servan. Wow, galing ha. So anyway, bago tayo magtapos, alam ko marami ka pang lulutuin. Ay, marami ka pang susupervise na outlet. But I'm sure marunong ka rin magluto. But Dwight, anong tingin mo? Anong mga papayo mo do sa mga taong kagaya mo, nagkaroon ka ng crossroad, nenegosyo ba ako or mag-i-empleyado pa ako? Ano ang mapapayo mo? Dahil dumaan ka rin sa both sides, di ba? Maraming mga taong nangangarap, may mga sana-sana, pero hanggang sana all lang, di ba? Okay. Para ikaw, anong mapapayo mo? Kung ba tatanungin, Sir Dwight, ano ba mapapayo mo sa amin? Kami ay nagtatrabaho sa BPO, kami ay ganito, at gusto namin magnegosyo. Anong mga pwede mong takeaways na tatlong takeaways na talagang tatatak sa isip nila? Well, first siguro talaga syempre, kailangan mo talaga magdasal kung bago ka mag-decision before you make a big decision sa buhay mo talaga. And then second, you have to know kung minsan kaya mo ba pag hindi agad-agad nag-kick in patience. Oo. Ganon. So pag-aralan mo mabuti. Yung pangatlo pinaka-importante sa akin, sir, it's an honest mistake sa akin. You really need an expert talaga. Lalo na kung papasukin mo malayo dun sa career mo na napili and then magko-cross ka. Kasi ako, sir, medyo malogic akong tao and then mahilig din ng magbasa-basa. Kala ko kaya ko na Yun. Oo. Kala ko yung na-experience ko kung paano mag-handle ng tao and then yung nalaman ko kung paano magluto, gawin yung produkto ng nasimula ng magulang ko, okay na tatakbo na Marami pa palang side na mangyayari, lalo pa kung papasok ka ng franchising. Sabi ko, parang kinakain na ako ng hindi ko na alam to Hindi ko na alam, kaya sabi ko, that's the reason why there's experts talaga dun sa field na yon, sabi ko. Oo. Kaya talagang, di ba, sir, hinahanap ko talaga kayo. Sabi ko, sino-sino ba to? Actually, sir, Google lang. Hindi ko nga alam kung paano ko itatype yung kung isi-search ko Pero yun nga, up until now, sabi ko, iba-iba pag may guidance din ng mga business coaches and mga experts talaga. Kasi yun nga, maraming tao na sabi niya, believe na ako sa sarili ko, kaya ko. Oo, sir. Kaya ko. Ganun ako dati, sir. Na-feel mo yun, di ba? Na-feel mo. Oo, business BPO ko, naging team leader na nga ako. Magulang ko, marunong magluto. Nanay ko, marunong mag-coach. Alam ko na yan. Pero yung alam mo na yan, medyo, you hit a blank wall di ba? You hit a blank wall na, nako, patay kang bata ka, paano? Meron pa palang other side, sir Meron pa palang ganito, lalo pa pag nag-franchise. Actually, sir, meron akong franchise, meron siyang isang business. Ganon din, sabi niya, bilib na bilib daw sa akin. Ganyan, sir, ang galing mo, ganyan. Dami mong branches. Sabi niya, yung ganitong business ko, sana igaganito ko rin, franchise ko, paano ba, ganyan. Wala po ako sinabi, kundi, mag-consult ka sa franchise consultant. Sabi ko, wag ka lang mag-YouTube. Mag-consult ka, promise. Yung mga DIY, no? DIY, nagiging naku po, paano po yan? I started like DIY, sir, kaya sabi ko, no. Oo, so yun. So anyway, so Dwight, balitaan mo kami sa mga susunod mong kabanata, medyo sorry po. Balitaan mo ako sa mga susunod na kabanata. I'm sure marami tayong mga nanonood dito. Paano ka ba mako-contact yan? I'm sure maraming mga nagkakamot ng kamay at may papel at may ballpen na. Paano ka ba mako-contact? I'm sure marami dyan naghahanap ng,
Tatrying ko nga itong Dwight's na sinasabi niya na Amelitos. Paano ba ito? Opo. Yan. Saan ko ba mako-contact? Ang best way po kami makontak right now, we have a Facebook page, Amelitos Sizzling House. Mabilis po, may naka-man po doon, may nagma-manage po ng and then all the details po agad-agad masasend po agad sa inyo. And then we have a number, you can write down 0915-343-1758 or 0928-7520669. So, yeah, pero Facebook page po, lahat may Facebook na tayo, may Messenger. Mas mabilis po, and all the information po agad, masasend po agad sa inyo. And all the things that you need to know. Nagbago ka raw ng design. Nakita ko meron kang bagong design, bagong new look ni Amelitos. Ano ba ang ginawa mo? Mukhang paganda ng paganda no? Parang nakaka-believe ng pag-design ng Amelitos, di ba? So, po sir, yun nga, gaya po ng mga na-advise nyo sa akin, sir, kailangan we have to step up na. And then yung mga, hindi natin iiwanan yung signature natin, dadagdagan lang natin, para talagang makasabay tayo kasi kailangan natin ng innovation sa business talaga So yun, kaya lahat magiging uniform po ang itsura ng Amelitos. Pero syempre, for 15 years, yung lasa natin, yan po ang kaya namin pagmalaki. 15 years ago, same po yung lasa. Never nagbago. Yun ang magwawala. Kasi iba kasi, habang tumatagal, nagbabago. Quality is overtaken by quantity. I think, yun ang believe ako sa Amelitos, no? Kasi the quality has been maintained despite, no? Dumaan ng bagyo, nabinaha kayo dyan, di ba? Buhay na buhay pa rin yung Amelitos, di ba? Yep. So, gano'n. Yan po. Gano'n. So anyway, maraming salamat, Dwight. And again, more power to Amelitos. Again, it's a good thing for, family business. Yung mga second generation, huwag niyong kalimutan kasi yan ay ang magbibigay sa inyo ng inyong dream come true, kagaya ni Dwight. Okay, so maraming salamat, Dwight. Thank you sa opportunity.